Yo, welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Welcome to support! Munguya pa. Podcast. Na may chicharon pa eh, no? Masarap na chicharon. Welcome back mga paregoy. Kumusta kayong lahat? Kung wala kayong masculine role model sa paligid ninyo, itong podcast ang kailangan mo. Napapanahon to. Kung kailan humihina, lumalambot ang mga kalalakihan, kami ang magpapabalik niyan. Sinisigurado ko sa hindi kayo maliligaw ng landas. Mas lalakas kayo rito. May duda ba dun, pre? Sino? Ha? Sino ang duda? May tatanong na mapanghi eh. Parang may babakpakan si Nino. Ganyan nga. So isa daw, General Lensoy Army, no? Hari ng hip-hop, social media icon. Ingatan nyo pera nyo, kids. Joshon Point para sa lahat ng social media. Again, mga perfume, merch namin na bagong-bago available Uy! sa mga shops namin. At ito nga, ako lang naka-uniforme, oh. Kasi nalaban na ulit yung akin eh. Yun, link pa rin nasa description. No? Go ahead, check them out. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Punta ka sa Facebook ko, send message. 8 peng Discord link. 3 PM gang sa, 3 PM gang na merch yan ng Andy Support sa TikTok, sa Orange app, sa description. Basta nakakalat yan dyan. Ayun yun o. Dapat kasi paggubad nyo nun, pinusutan nyo na agad. Hindi, kung tutusin, okay yung nalaban yun sa akin. Ginamit ko pa kakagabi. Kaso, di ko naman naisip na suotin natin. Pero dapat suot lang ng suot. Oo, Basta dapat. available, suot lang ng suot. Dapat. Tama. Yan, Andy Support merch. Kilala ka nila, swerte sila. Natutuwa ako doon. Bakit naging sila? Bakit naging sila? Yun yung nilagay ko sa note, di ba? Dun sa... Ganda nga nun kasi parang sila naman na yung bida. Oo, di ba? Sa sarili nilang... Hindi ko, pangit kung sinabi kong ang swerte nyo, kilala nyo na ako. Kaya ako ginawang ganun, kaya ako hindi na ganun. Tama lang Pwede, yun. Na-appreciate nila yung letter, pre. Sinasend nila sa page ko, pre. Di ba? Every purchase, madalas nag-send talaga sila doon. Oo. Yun, sabi ko nga, di ba? Kayo mga nakabili na, picture kayo, ipunin natin yan, edit natin yan, sama-sama tayo naka-anti-support na shirt. Angas nun. Hinihintay ko lang na makarating yun sa iba eh. Speaking of anti-support shirt, parang may sinaksak daw na rider. Wow! Ang inang connection. Mr. Connections. Hindi, gago. Ito pinanood ko yung video, napanood nyo ba? Oo, Yung mismong pagbanat. Oo, Oo. kita sa CCTV. Ganito nangyari. Di nakasakay siya sa likod yung hayop na kriminal, no? May pagbaba doon, dinrap na siya, biglang bumunot sa likod ng panaksak, tapos ginanon sa gilid. Tsk! Parang isa o dalawa. Oo. Tapos parang di niya pa tinantanan, no? Hindi pa, hindi niya. Kahit nakahiga na, inano niya O parang pa. inundayan niya pa doon eh. Tapos naka-adrenaline na takbo pa yung rider, pero namatay. Namatay din, pre. Tarantado, di ba? Wow. Na ano siya, na-videoan siya, di ba? Videoan siya. Nung parang nakatakbo siya, tapos parang nawawala na siya ng dugo. Totoo, Oo. di ba? Gumigewang na. Lumigewang na siya. Hindi sapat yung gulpi. Hindi sapat. Binugbog yung yung criminal pre. Hindi sapat. Yun yung nakita kong picture na... Basag yung mukha dito. May ka ba? Yung namamagay mukha dito. Nakakalimutan. Masyadong napapasarap sa kwento. Excited Hindi, yung namamaga nga dito. Kumulo yung dugo ko na napanood ko yung video. Alam mo kung bakit hindi sapat yung gulpe? Alam mo ba after niyang saksakin yung rider, meron pa siyang hinold up, pre. Oh. Sa same gabi. So, Tarantado. yung pagsaksak niya doon, para sa isip niya, para sa kanya, maliit na bagay lang yung continue ulit ako sa pang-hold up. Malaw nakadroga yan, no? Yung ginawa niya yun. Ako, no doubt, pre. For me lalahatin ko na. Sige. Total, masama naman lahat ng hold-upper eh. Mm. Lahat ng hold-upper, tangina, involved ang droga. Ako, naniniwala ako dyan. Mm. Kasi, Nag-comment hindi naman lahat. putangin na, Huli ka! Hindi, huli ka, Huli hold-upper ka, boy! Hindi, nalalapit talaga sila sa bisyo eh. Kasi nga, nagiging desperate ka kasi kapag ka nakadroga ka, naka-methamphetamine ka pare, nakaputi ka. Mm. And wala naman tayong makikita na wag na tayo magplastikan, no? Laking squatter to squatter tayo parehas. Okay. Mm. Wala naman ako nakita doon sa squatter pare na cocaine ang tinitira tapos hold up.
Ang big time hold upper naman na ito. Ang mahal naman ng cocaine, pare. Para sa kanya. So, methamphetamine madalas. Puti. Okay. Iaano ko yung marijuana. Igigilid ko yung marijuana. Mostly talaga dyan, shabu ang tinitira kasi putang ina ng mga yan eh. Pampalakas din kasi siya ng ano, di ba? Pampalakas loob din eh. Parang, kaya madalas siya, pang ano rin siya eh. Before din laban, ginagamit din siya dati. Bago siya nasilip, di Sa ba? Bago gera. naging mahigpit sa mga Anong fighting. Hindi sa sports pare, ang inaano sports? niya. Hindi, grabe kasi active mo nun pre. Bago pre, before sila naging mahigpit, marami daw nakitaan dati yung mga fighters na nagaganon talaga before lumaban. Kasi talagang ano ka eh. Parang ang hayop Fresh eh. na fresh. Oo. Fresh na fresh ka nun, pre. Oo. Ngayon, Hindi. Sige, hold mo lang. Wala lang, gusto ko lang i-comment dyan na, oo, talagang ano yan, pang lusaw na utak yan, nakadroga, lusaw utak. Kasi wala namang reward eh. Anong reward dun? Diba, tsumugi ka ng ano? Obviously, nakita mo kung gano'n ka kagulpi, oh. Ano napala mo dun sa buong pangyayari yun? Kaya pang ano lang talaga yun eh. pero kahit yung gulpi na yun pre, itatawa niya lang yun. Nakita ko na yan ng maraming beses pre. Itatawa niya lang yan. Tapos 4 days, 5 days, umihilom na. Violet na lang natitira. Next week, wala na. Ultimo yung Violet. Okay na ulit. Wala na sa kanya kahit ulitin niya ulit, no? Ulitin niya Walang ulit. lesson, no? Yes, Wala. ulitin niya ulit. Ulitin niya ulit. Tol, sabi ko sa inyo, pinagkukwentuhan pa nila yan. Kung paano nila ginawa, paano nila kukuludugo mo. Ang flex ng mga putang inang hold upper na yan, pre, magkano na hold up mo? Ang flex ng mga yan, anong lahi yung pinaka-hold up mo? Saan ka pinaka-nahirapan nun ng hold up ka? Yan ang laman ng kwento ng mga putang inang yan, pre, kung saan sila mas na-challenge siya pang hold up. Yun ang pinagmamalaki nila. Lalo yung ganyan, yung bumira siya ng ano, tangin na pre, wala, nakasar ako eh. Parang gano'n. Sabi nga niya eh, dahil daw, dala lang daw ng dala ng emosyon ko, boss. Pero ang totoo, dala talaga ng droga yun eh. Droga yun. Kasi nga, pag wala kang droga, may fear ka pa eh. Pero pag may droga ka na, aalisin niya kasi yung fear eh. Yung puti, tatanggalin niyo yung takot sa'yo pre. Confidence at confidence lang mararamdaman mo. Tapos hype na hype ka, di ba? Ito ang kasi sabi rin ng mga netizen, parang dumadami na naman daw ngayon. As in! Dumadami na naman ngayon, pre. Lalo pa, syempre, dumadami din ang nagtatrabaho ng ganun. Taxi, at marami rin nagtatrabaho ngayon na gabi na rin umuwi. Syempre, nakakatakot. Di ba? And it also makes sense na naniniwala ako, pre, na yung takot ng mga kriminal na yan, hindi naman manggagaling sa civilian yan. Sa government dapat yan. Sila dapat ang kumbaga nagpapakalat ng takot sa mga ganyang klase ng kriminal. So, ibig sabihin, kung dumami, ibig sabihin, nawawala na naman yung takot o respeto nila sa law, sa government. Ang sinasabi nilang basic niyan, di ba, police visibility. Pero kung titignan mo yung number ng police natin, never talaga ma-achieve yung magandang police visibility. Correct. Konti kasi. Konti. Guess what nyo kung isang police ilan ang binabantayan na civilian? Marami. Wala niya lang. Ako tingin ko, pre, everyone police, siguro nasa 100,000 civilian. Hindi naman. Ikaw? Hindi naman. Sige. Subukan ko realistic kada isang police. 500 na tao. Mga ganun. Tama. 500. Which is imposible. Imposible. Tangina. Hindi mag-work yun. Sa isang substation, parang kasi ang konti lang talaga na police sa isang substation. Parang isang substation naglalaman na ng mga 30-40 police. Tapos ang isang substation na yon, hawak yung isang barangay. Sa isang barangay na yon, pare, ilang libo ang tao doon. Tapos ang hawak lang ng lugar nyo ay 40 police, 50 police. Let's say 50. Marami ng 50, madalas talaga 30 to 40 lang. Tapos isipin mo pa to. Barangay yun O di one police, 500 person. Tapos isipin mo to. Pag dumating pa yung mga VIP na politiko, gagamitin pa yung mga polis. Oo, Actually, special pa. Babawasan yung nasa substation. Oo, mababawasan pa, di ba?
So, mahirap. Dapat talaga kasi ang isang pulis parang nasa 10 tao lang dapat ang binabantayan eh. Parang ganun eh. 5 to 10 people dapat. So, kulang na kulang sa pulis. Kulang na kulang sa budget din kasi. Pag lumaki yung budget ng pulis, malamang mag-hire sila na mas marami. Kaso nga, walang budget masyado. Kasi nga kinokorap nga ng mga gagong ano. Kawawa yung mga tropa nating rider dyan. Biruin mo, nung nangyari yung krimen na yon, parang gabi pa, madaling araw. So, ibig sabihin, pagod na yun. Gusto nang umuwi no? Kaya, mamaya, last biyahe niya na sana yun. Actually, Oo. last ride. Last ride na yun. Tapos, tangina, no? Literal, no? Naging literal na last ride. No? Kawawa naman yung rider, puta. Pero mo, yung mga rider na yan, nagtatrabaho na ng, ano yan, kung gumigera na yan araw-araw sa init, pabago-bagong panahon. Tapos, papatayin ka lang o tatapusin ka lang ng walang kakwenta-kwentang tao. Nakakainis eh. Nakakainis. Ako naiinis ako, pre. Life para sa barya. Oo. Barya yun eh. Maintindihan mo pa siguro kung, I mean, $1 billion, parang, may reason ka kasi gusto mo i-secure yung bloodline mo. Mali pa rin Pero, Oh, pero hindi. Yan ang totoong nangyayari sa taas eh, di ba? Mga patayan na worth it. oo, parang, dun kasi, yun na yung pinaglalabanan. Pero, tangina, hawak ng isang rider, magkano ba yan? Di ba? Malaki na siguro ang hawak ng mga yan sa 5,000. 4K. Baka nga hindi lang. Baka minsan 2K lang eh. Baka 2K lang, malamang. Hawak niya. Oo. O hold upin mo. Eh kung ayaw ibigay, di umalis ibang tao na lang. Hindi yung sasaksakin mo. Kasi kung sasaksakin, tangina, pero mali pa rin yung sinabi ko Ano? Di ba? Para makuha niya yung 2K na yun, papatayin niya yung tao. O tapos, ginulpin ng taong bayan. Pre, okay, tama yun. Ginulpin ninyo. Pero nga ulitin ko, wala lang sa kanya. Pre. Wala lang, no? Kasi nakita ko yung mga tattoo, pre. Tatong pabalik-balik na yun, pre. Tatong putang ina, bahay na ang Muntinlupa nung gagong yun, pre. Bahay niya na yun, pre. Pangalawang... Sinang nakakapagtaka? Hindi ba dapat pag caught in the act na murder naman yung ginawa, pumatay na talaga? Bakit pinapalabas pa? Kasi ang alam ko reason dyan, di daw nagsasampa yung Yun nargabyado. nga. Pero bakit kailangan pa magsampa kung caught in the act naman na dapat may ganun, may exemption eh. Dapat Diba? dapat state na kalaban mo, di ba? Yan. Oo. no. Hindi nga eh. Yun yung problema Oo. sa Pinas. Kaya nga matapang sila pumatay eh. Kasi yung katulad niya, rider niyan, syempre yung pamilya niyan, expected mo, walang pambayad ng attorney. Oo. At kung magpapaw man yan, syempre yung pau nahihirapan. Kasi 300 na kaso ay nahawakan ng pau. Oo. Paano siya maiintindi? Paano may papanalo na maayos? 300 na cases? Every hearing, matatandaan mo ba yung pinag-usapan nyo ng last hearing? ng pang 299? So, tinatamad ngayon. Pati yung pamilya, syempre, pupunta sa munisipyo. Eh, paano ko doon sinaksak sa QC, di ba? Eh, paano kung ang uwian pala nun, Paranaque? O paano yan? Every hearing, babiyahin ng ganun yung pobre. Tapos nagduluksa pa. Ang hirap. So, ang ending talaga, tama yung sinabi mo, hindi nila napupuntahan yan. Kaya nakakawala na naman yung tarantado pagkalipas ng ilang buwan. Diba? At kumbaga, ang dami sanang opportunity na pinagpo-focusan sana ng gobyerno ngayon. Okay, sige, ayaw nyo talaga ng death penalty, mga supot kayo dyan na nakaupo. Bigay nyo na lang yun, yung ganun, na pagka-caught in the act or may CCTV na at na siya na, wala nang litis doon. Kumbaga, inamin naman na eh. Sabi niya nga, wala, dala ng emosyon. Okay, habang buhay ka nang nakakulong. Nakapagtaka pa rin, nakakalabas pa eh. Tapos, magugulat tayo, next month or next year, may chinugi na naman. Tapos yung mga polis, pabalik, pasensya na sa mga sir natin dyan, sasabihin, ito po, kilala namin to, pabalik-balik. Putang ina naman pala, alam nyo naman palang pabalik-balik, bakit pinapalabas nyo pa? Ito nga magbibigay ako ng side naman ng police pare. Oh. Ano yan tama yan, POV yan talaga ng citizen sa Pilipinas. Oo. Dapat huwag nyo nang palabasin yan. Kung kaya ka nilang tapusin na nila yun. Pero ito naman bilang ang dami ko rin tropang polis talaga pre. Gusto na nga nilang tapusin yung mga yan Pero, kung may polis na nanonood, comment down below ka. Kahit gumamit ka na lang ng dami account. Pustahan tayo kayo dyan, mga kapulisan. Gusto na nilang tapusin yung mga kriminal na makukulit na yan, pre. I-trigger happy yung mga yan.
banata ng banata niya mga. Alam kasi nilang putang ina wala nang sa tamang wisyo yung mga yan. Kwenta na no? Alam ng pulis yung pre, gigil na gigil ng mga pulis nung pre. Alam ba, number 1 na kalaban ng pulis pre? Eh di ba yung mga kriminal? Tingin nyo ba kakampi nila yung mga yan? Pre, gigil na gigil din yung mga yan pre. Ilang beses, isipin mo, araw-araw mo nakikita, tatawan-tawanan ka pa, sir. Di ba di ka manggigigil, di ba? Mabubuisit yun. Ako, mabubuisit ako nun. Talaga. May power ako. May badge ako rito. Tapos yung hinuli ko nung Nakangiti. ng isang buwan, nakawala, nakikita ka. Sir, musta? Kawawa pa pulis ka mo, binabalikan yung iba. Ay, God. Oo, kasi kilala ka eh. Pero yung kriminal, di mo kilala eh. Tanda yung mukha mo. Kasi ilang pulis lang ba kayo dyan? Oo. Kumbaga yung ratio, di ba? Oo. Mas madaming pulis. Ay, mas madaming kriminal kaysa sa pulis. Totoo. Oo. Mukha mo tanda. Yung criminal ba, tanda mo ba yun? Di ba, hindi na. May mga kwento ko narinig sa... So, maliit pa ako noon. So, yung tito ko noon na police, nasa ganitong eksena pa siya. Yung parang, yung isang criminal o suspect, naka-assign sa kanya. Kumbaga, trabaho niyang mahanap at mahuli yun. Imbestigahan yun. Oo. Mayroong pagkakataon na parang regular na araw, pupunta siya sa mall, nakita niya, yung bigla siyang mapapa, talagang huhulihin niya, hahabulin niya. So, ganun palang eksena ng mga yan. Di ba? Dahil naka-assign sa'yo, hindi ko alam kung paano sila ginagawang urgent o ginagawang eager na dapat mahuli mo talaga yan. Pero ganun ganung level yung sa tito ko nung narinig ko yung kwento dahil gusto niya na talaga mahuli yon, naka-assign sa kanya. Hindi siya naka-uniforme nun, nakita niya, nakipaghabulan talaga siya. Talaga. Hinabol niya. Sabi nakilala siya. Oo, kaya totoo nga yung sinasabi mo, na nakikilala talaga sila. Pero ikaw, dapat tandaan mo rin yung mukha nila. Mahirap. Mahirap. Parang akala mo, simple lang yung katabi mo na ganyan, di ba? Paano yan? Sa streets. Di mo alam, bumibili ka lang ng balot. Kriminal na pala yun. Wala kang... Kabisado ka, no? Tas naka-uniforme ka, tigbo, lantad na lantad ka. Di ba? Naka-uniforme ka parang nagsisignal ka lang sa mga kriminal na moving target ka nila Alam mo yon. Naging Lugi tuloy talaga. ako, dahil sa usapan natin, parang gusto ko talaga mag-guest ng police. Kasi meron din, isa ko pang pinsan na police, kinuwento niya. Ano naman to, related lang sa usapang buhay ng police, pero hindi dun sa kaso na yan. Nagkaroon din sila ng mission na itong grupo nila, sindikato talaga sila na dumideds ng tao. So, yung pinaka-lead, yung lugar nila, so ang tawag natin compound, pero dun sa laki nun, parang isang little town na yon na pagmamay-ari yun ng isang tao, nakatago talaga siya sa loob. Baseco? Hindi ko na maalala Baseco compound? Hindi ko na hiningi yung detalye sa sa pinsan ko. Tapos, talaga nakikipaghabulan sila, nakikipagparilan talaga. May nagtatago pag gano'n na. Yung Baseco ba yung mga nasa movie? Yung ginagamit sa movie na compound? Popular yun, Minsan, naririnig ko yung... Yung may painting sa Ay, may Sa painting hindi. Ano yun tenement yun. Kalimutan ko kung saan tenement yun. Tondo ba yun o ano? Oo. Yung may, Basta sa Maynila. May Lebron sa court nila. Oo, Sa hindi yun. Hindi yun sa Baseco. Tenement yun. Ay, pero naisip ko pala, kaya pala yung nakwento ng pinsan ko, kasi alam niya kami lang yung nag-uusap. Hindi pala papayag na mag-guesting yung police dito. Hindi. Kukwento ng Pwede ganyan. yan yung retired na police. Retired na siya. Pero hanggat nasa serbisyo kasi malilintikan yun sila Sabihin mong ito, anti-support, small community pa lang. Hindi, aabot yan doon, maniwala ka. Aabot yan doon. Saka, pre, basta yung hinuhuli na yun, sobrang big time na. Ang trabaho, pero ang trabaho talaga nila, kumbaga, ang nature ng business niya, kumitil talaga ng buhay. Vigilante. So yun ang Ay, hitman. yun ang ammunition sa kanila. Basta puro madumi, pumatay, droga, ganun, puro ganun. Sindikato talaga sila na ganun. Na minsan sabi niya, nagtataka sila, putya, ang galing humawak ng baril. Mas magaling pa raw sa kanila. Kasi yun, syempre, dahil mas malaya yung mga yun, nakapag-practice talaga yun. Hindi katulad ang mga pulis naman nagpa-practice din Hindi, naman. tol. Totoo yan. Kasi ang gastos, pre. Oo. Nabibigitan sila sa gastos, pre. Kasi ang sahod nila, benching ko, 30.
Paano ka puputok nun, pre? Parang sinatapon mo pera mo nun, pre. So hindi pa sagot ng government yun? Hindi. Nakaka-discount lang sila. May discount Oo, sila. pero hindi sagot ng government yung bala nila, pre. Ultimo yung sariling bala na lang nila. Pera pa nila yun, pre. Hindi, pero sabihin ko sa'yo, pre, yung iba kasi tamad din eh. Kasi may kilala akong ibang pulis na passionate talaga sila eh. Meron. So nag-aaral. Yung isa yung tropa natin, yung isa. Hindi natin. Kasi walang pamilya eh. Akin alam mo na yung Oo, tinuturo. dagdag mo ang may anak. May bahay ng upahan. Paano pagkakasyahin yung 30? Totoo. Renta ng bahay, pagkain. Tsaka hindi ka na lang talaga mamomotivate na, putya pa sa papag-aaralan to. Yung kaligayahan ko, yung pamilya ko, alam mo yun, hindi mo na siya iintindihin talaga eh. Hindi na, bihira lang din talaga yung namomotivate na mag-shooting. Pero yun nga, magastos. So, dali ko lang doon sa usapan Sige, natin. Nangyayari pare, nakatali din mga kamay ng kapulisan ngayon. Yun. Kaya yung mga kriminal ngayon, pre, ang tatapang. Kaya yung sabi mo kanina, Josh, na alam naman ng mga pulis na gago na yung mga yan, pabalik-balik na, bakit pa hinahayaan lumabas? Wala silang magagawa. Kasi ang pulis, hindi naman law yan. Ang pulis is, ang jurisdiction lang nila is mapa-abide yung mga citizen sa law. Enforcer of law sila. O taga-enforce lang sila. Pero they are not the law. So, kung palalabasin ng judge yun, wala silang magagawa. Parang wala. Oo. Kasi parang first gate lang sila ng batas. First gate lang sila. Once na makapasok doon, labas na sila. Once na makalabas doon, labas na sila. Basta gate lang talaga sila. Parang imagine mo gate. Oy, buksan mo yung gate. Bukas. Ganun lang. Sara mo yung gate. Sara. Totoo. So, And- wala pala. Since kung sila ang enforcer ng law, tapos parang yung government natin, hindi sila binibigyan ng power to have more than that. Since sila, kasi ang civilian doon magre-rely sa police, for sure. Wala namang iba eh. Kaya na kung malakas ka na tao, hindi naman lahat ng civilian, katulad natin na alerto, may kaya kahit papano. So wala. Wala. Vulnerable. Agree ba kayo na parang sa utak natin gusto na natin maging vigilante ulit ng mga polis? Parang gano'n kasi nangyayari sa sinasabi natin, pre. Gusto na natin sila maging vigilante ulit. Oo, para sa safety ng karamihan. Kasi Totoo. ako, kung in my ideal world, ang daling sabihin dito, sabihin natin sa podcast natin, lahat ng civilian, dahil wala nang pakialamang gobyerno sa atin, magpalakas na kayo. Bili kayo sarili ninyong ng pusil, bili kayo sarili ninyong pusil, bili kayo ng sa babae, bili kayo ng taser, bili kayo ng pepper spray. Ang daling sabihin no? Pero wala, ideal 'yun. Pero yun nga kung in realistic way at nangyari naman na 'to, nakwento na rin sa akin 'to matagal na panahon na I was 10 years old pa lang noon. Nakwento na rin sa akin 'to na meron sila dating ganun, pre. Tawag nila parang basta may tawag sila noon, pre, na mga pulis na vigilante talaga. Kumbaga parang secret organization talaga siya, binuo ng isang ano na yun, sikat na politician na yun ngayon. Hindi ko nababanggitin, pre. Death Squad. Hindi yun. Iba pa yun. Sa ano yun, di ba? Sa Davao yun. Meron tayo dito, pre, na nag-organize sikat na politician na ngayon na hindi ko nababanggitin. Meron. Tapos nung nagbago yung government, balitaan nga yun nung nagbago yung government, dahil baka masilip yung organization na ginawa niya na yun. Alam mo ginawa niya? Pinagano niya lahat ng mga involved na police doon, ng mga vigilante na yun. Oo. Kasi baka ituro sa kanya. Kogu. Pero meron talaga dati. And it shows. Kasi kumpara ngayon at noon, mas maayos noon. Takot talaga. Kumbaga kaya nga nauso yung mga yung mga movies, Pinoy movies dati na yung mga pulis talagang, di ba sa mga Pinoy movies uso yan na may sinasalvage sila ng mga kriminal. Kasi ang yung namang mga direktor dati, may mga kapit yan doon, may mga kilala yan sila doon. So, parang kinukwento sa kanila, tapos gagawa nila ng movie. Papagandahin. Totoo yun, meron talaga dati. Ngayon, wala. Kasi nga, sabi nga nisa daw, nakaganon talaga sila ngayon. Totoo. Pero papipiliin ko kayo. Okay lang ba sa'yo pumatay ng isa, pero masasave mo yung 1 milyon na tao? O
Mamamatay yung marami para sa isang tao. Oo. Saan kayo? Yun yung love mo. Saan kayo dun? Ano ba yung isang tao na yun? Kung criminal siya, syempre no doubt. Parang ang depende kung 3 yan. Siyempre 5 yun. Hindi, parang yun lang muna yung option. May sasabihin ako kung bakit. Hindi, bigyan pa din isang analogy pa. Isang analogy. Halimbawa, ganito. Yung train na maraming tao, magka-crash na yon. Magka-crash. Ngayon sa train kasi, may ano yan eh. Yung nag-switch yung rail. Nag-switch yung rail. Ngayon, meron tao na malapit doon sa pang-switch ng ng trail, may tao. Pag tinulak mo siya doon at nasagasaan siya ng tren, magsuswitch yung tren para sa safety. So, mamamatay yung isa, magiging safe yung maraming nasa tren. Yun. Or, itong isang to, hayaan mo siya, wag mong iharang yan, hayaan mo na lang mamatay yung mga nasa tren. Ganon yun ang katumbas ng tinatanong isa daw. Oo, kaso maganda rin yung sinabi ni Josh kung deserve ba nung isang tao na yun o hindi. Kasi kung innocent yun, syempre magbabago yung sagot natin. Kawawa naman siya, di ba? Hindi, pero ako sa akin, killing, ano pa rin yun eh. Pagkitil pa rin ng buhay yun eh. Killing is killing. Killing is killing pa rin. Justified ba na Justified ba yung dami? Hindi. Ang pagpatay ay pagpatay pa rin. Sa akin Oo. justified lang yung killing nung ganon if danger siya sa society. Oo. And paano ko makakwalify kung danger siya sa society, ha? Mm. O, 2 beses niya nang ginagawa yung offense. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Halimbawa, yung offense niya is pagpatay nga, nanaksak nga yung kagaya nun. Mm. And then, pumarto pa ng hold up nung gabi na yun. Putang ina, ano ba bang kailangan nating intindihin sa putang inang tao na yan? Danger dito yan. Di ba? Danger sa atin yan, sa society. Huwag na lumabas yan. Ito ang question ko. Paano kung yung society ay bulok na rin naman? Yung mga tao sa society, mga gago na rin naman. Lalagyan mo lang naman ng value na kailangan i-save to mga to kasi matitinong tao to, maayos at inosente to. Paano kung, halimbawa, ako masasabi ko yung Amerika, mga gago ng mga tao dyan. Wala kwenta society yan eh. Di ba? Yan ang question. Kailangan pa bang i-save yung mga ganyang grupo ng mga tao na yan? Para sa akin, kung hindi ka naman, kung ang ibig mo sabihin gago kasi mga bobo nga. Mga bobo. Mas okay silang i-save kaysa dun sa mga mas danger talaga. Mga menace. Wait. Iba kasi yung bobo sa danger sa society. totoo. Mas okay pang i-tolerate yung bobo eh. Mga LGBTQ o mga kriminal? Ina naman itong tanong na ito. Makikilip yan gago. Ito. Sige, papiliin. Ako sasagot. LGBTQ versus criminal. Sino pipiliin ko? Dula sa dalawang option na Yun yun. lang. LGBTQ. Kasi criminal is a criminal. Pare, LGBTQ, i-compare mo sa criminal, ang layo. Layo. Hindi, lason Kasi- din sila eh. Pareha silang lason eh. I agree. Pero kasi yung criminal, pare, hindi yan nagdadagdag ng profit sa country. Yung LGBTQ kasi, pwede pa mag-work, mag-profit sa country, and then gagamitin ko ngayon yung profit ng country para mabawasan ngayon yung community ng LGBTQ na hindi na sila ma-convert sa mga ideology ng gender. Sa bagay, ganito ang difference Tama ka eh. Sa bagay, lason din tong LGBTQ. Pero dahil slow pace sila, slow pace makakagalaw ka pa, makakamoves ka pa. Pero yung mga kriminal nila mabibilis, magpapasabog, magsusunog, papatay. Kasi Hindi ka na makaporma eh. Totoo. Tapos, natatakot niya yung investor mo. Yan. Kasi nga, pag nalaman ng mga investor na araw-araw na lang may pinapatay, paano maglalagay ng negosyo dyan sa bansa mo? Security, last na to, John. Go. Sorry. Number 1 talaga dapat security sa country kung gusto mo umunlad. Kasi bakit ang sarap mag-tour sa Japan? Bakit ang sarap mag-tour sa mga Singapore? Kasi ang baba ng crime rate. Paano ngayon pupunta to si Josh sa Pilipinas? Ano ba? Amerikano to? Paano to pupunta ng Pilipinas? Araw-araw na lang may pinapatay. May nagbazuka pa nung last 4 months. Oo, no? Grabe naman yan. Oo, no? Simpleng citizen may bazooka. Puta, paano nangyari yun, no? Hindi kasi big PRPG. time eh. Big time yung papatayin eh. Armored car. Iron, di ba? Hindi nga namatay eh. Kinontent pa nga ni King Panda eh. Hindi nga namatay, di ba? Dapat kay King Panda. But, kahit pa, puta simpleng citizen ka, may bazooka ka.
Pulis nga hindi makahawak niyan. Sundalo nga natin hindi umahawak niyan. Tapos siya may bazooka siya. Oh. And to and to double down lang din dun sa yung comparison. Magagalit yung mga LGBT community dyan. Pero wala, lang to, usapin lang to. Kasi, for example, kaya mas gusto kung ilalagay natin silang dalawa, mas gusto ko i-save yung mga LGBT kumpara sa criminal. Kasi sabi nga niya, aandar pa rin ng society kahit naman may LGBT. Kasi tingnan natin itong scenario lang na to. Kasi mag-work pa rin yan eh. Oo, ito. Dahil dun sa lumalaganap na tumitirada ngayon ng mga rider, yung mga rider pwedeng hindi na mag-ride. Pero 'di ba? Pero sila may bading, di ba? Makakabiyahe pa rin sila, may bading o wala, may makakabiyahe sila eh. Totoo kasi minsan yung LGBTQ, malay mo rider din siya. Simple, naglalagay pa rin sila ng tax sa country kasi nga yung mga LGBTQ na yan, kahit bading sila o tomboy sila, magwo-work pa rin talaga sila para sa pamilya nila. Sadyang lason yung ideology nila, pero slow pace nga yung pagkalason tingin ko. Kaya pero nakaporma ka pa kahit paano. magagamit mo pa rin sila sa tax kasi nga magwo-work pa rin sila. Criminal kasi hindi naman nagwo-work ang mga putang inang yan. Pabalik-balik na eh. Ang target niya, kunin yung pinagtrabahuan mo. Yun ang buwisit sa criminal, pre. Kukunin yung pinaghirapan ng mga normal na nagtatrabaho. Kasi yun lang kaya nila, yung mga pobre eh. Subukan nila sa SUV yan, naka-SUV, di barilin niyang putang inang yan. Diba? Puputukan sila sa ulo niyan. Diba? Yung mga SUV, madalas may baril yan eh. Mga tatay na yan eh. Parang, tok. Hold up, putang ina, papapa. Kaya alam mo nung isang araw, yan, nag-search ako niyan eh, yung ano yung mas tama, ano yung mas mali pagdating sa mga bagay na to. Ang lumalabas na sagot doon, pare, ano talaga eh, kailangan, ang sinasabi doon, kailangan maging mutual yung adjustment sa bawat partido. Kumbaga, ang nagiging problema kasi sa atin, sa marami, hindi ko tinasabing tayo, as a society, meron talagang gustong mag-take ng, ako ang pinakatama. Sa akin kayo makinig, ako ang pinakatama. Which is, may intindihan mo nga kung bakit ganun. Na sa sobrang low IQ nga kasi ng mga tao eh. Hindi yan maniniwala kung hindi mo sabihin, hindi mo palabasin na hindi ka mukhang perpekto eh. Para maniwala sila, kailangan mo palabasin na mukha kang perpekto. Pero ang sinasabi, ang pinakasolusyon talaga sa mga bagay-bagay, walang isang pinakatama. Ang adjustment, bawat isa. Kasi halimbawa, ganito, may ikot na naman yung kwento eh. May naisip na naman akong ikot eh. Kasi ang magiging sagot sa atin ng mga LGBTQ na yan. Kaya nga ang sinasabi namin, baguhin nyo yung mga utak nyo. So, wag kami ang targetin nyo, yung mga kriminal nga, ganun na sila iikot. Doon na nila gagawing nonsense yung mga argument natin na pagbira sa kanila. Bakit kami ang binibira nyo? Yung mga kriminal ang birahin nyo. Yun. Tayo naman sasagot natin, kriminal nga yan, di na nga makikinig yan eh. Diba? Tinan mo, walang katapusan, di ba? So, nangyayari talaga doon, adjustment sa side natin, adjustment sa side nila, ganun daw dapat talaga ang mangyari. Pasimplihin ko. Sige, pasimplihin mo. Ako hari ng Pilipinas. Yan. Paano natin pag-uusapan yung tama't mali sa mga kriminal? At yung killings, paano siya magiging tama't mali? Ako yung hari ng Pilipinas, let's say. Number 1 rule ko, anything na nakakagulo ka sa bansa ko at hindi ka nakakadagdag ng profit, papatayin kita. Yan. Ganon. Nakakagulo ka sa mga kumikita. Kahit ang hilig ko manood pa rin ng mga kingdom, ng mga sinaunang panahon, binibeheaded sila. Pag nagnakaw ka, ninakaw mo yung patatas, yung kamote, ganito, ganyan, putol kamay mo. Ganon kasimple. Pero nagraran yung mga dinastiya nila ng tuloy-tuloy, pati yung society nila, gumagana. Kaya nga umabot tayo sa generation ngayon. Yan. Kasi gumana yung ginawa nila. Basta ganun yung number 1 rules ko, di ka nagpapasok ng profit sa bansa ko. Tapos, hindi lang doon tapos tapos, pinapatay mo pa yung mga nagtatrabaho para sa profit ng bansa ko. Danger ka sa society. That's it. Inaabala mo yung mga mamamayan ko na nagpapasok ng pera, papatayin kita. Pinapatay mo eh. Pinapatay mo yung pera ng bansa ko eh. Tapos, pumuputok pa na hindi safe yung bansa ko dahil sa mga kriminal kagaya ninyo,
papatayin kita. Ngayon, kung sasabihin ng leftist na mali yung ginagawa ko, ang importante sa akin yung maraming tao. Wala na akong pakialam sa isa, dalawang kriminal na paulit-ulit na lang sa kulungan. Ang importante sa akin yung 100 milyon na safe na tao. Kasi pag naramdaman ng 100 milyon na safe sila, susunod na dyan yung mga investment. Diba? Number one, safetyness eh. Sino bang gusto magnegosyo sa hindi safe? Eh di ba nga hinahanap mo nga, di baling maliit ang tubo, basta safe tayo dyan. Safe tayo dyan. Madalas ganun eh. Ganun na yun sa akin. So, sa ngayon, ito yan eh. Kasi, magandang topic talaga to eh. May libro nga ako niyan, Philosophy 101 eh. So, dito tayo, nung nabasa ko yung philosophy na yan na papatay ka ba ng isa para sa karamihan o papatay ka ng karamihan para sa isa. Kasi ang logic nung papatay ng karamihan para sa isa pag mahal mo, alam mo, yung babae mo yung Emosyon involved, yun eh. Oo. Hindi ka rasyonal nun, pre. Oo. So binasa ko siya. Alam mong ending, pre, bahala ka kung anong gusto mo. Ang ending, ang makakapagdikta kung ano yung iiral, ikaw maging powerful, ikaw maging king. Yung king naman na masusunod talaga eh. Yung number one sa power, siya magsasabi, walang tama, mali. Babaguhin ko yung history. Di ba? Babaguhin ko yung batas. Babaguhin ko yung history. Libro. Babaguhin ko yung libro. Yun ang ending, friend, na natutunan ko sa philosophy. Binibigay niya yung mga rason kung bakit ganito, bakit ganyan. Pero ang ending, ikaw bahala. Bakit ano ba trip mo? Kaya nga kung sino nga yung winner sa mundong to, siya Yan. ang magsusulat ng history. Mismo. Totoo yun. Kung sino yung, katulad na lang sa bansa, sino ang mabait at tamang bansa? Yung nanalo sa gera. Oo. Sino yung mali at masama, yung tinalo nila. Kasi sila nagsusulat ng narrative. Sila may kapangyarihan eh. Bawal magkomento ng masama yung bansang dinurog eh. Gusto mo durugin kita ulit? Tangina mo ka? Lulubog kita lalo. Sasalita ka ng masama laban sa amin. Ako magsusulat ng narrative. Bansa ako yung panalo eh. Di ba? Kaya totoo yung sinabi mo. Pero sa filosofiya na binitawan mo, ako ang nagets ko dyan sa mga, narinig ko na rin yun sa filosofiya na yun eh. Yung isa versus marami. Ang nakikita ko doon, yung pumipili ng isang tao na ililigtas niya para patayin yung 1 milyon, tingin ko doon sa mga yon, emotional yun. Emotional yun. Mismo. Kasi ako, willing ako i-sacrifice yung isang taong mahal ko para lang maligtas yung maraming tao. Totoo. Kaya si Thanos, tama si Thanos. Nung pinatay niya si, yung, ano pangalan? Rational siya. Rational siya. Diba? Pero yung mga tao, galit na galit. Takin na sama talaga ni Thanos. Hindi nila nakikita yung big picture eh. Emotional kasi sila. Doon na nga magtatalo yung tama at mali. Tama talaga yung pumipili ng ikabubuti. Ikabubuti talaga. Hindi yung ikabubuti ng nararamdaman mo. Kasi kung lagi na lang sa buhay mo, ikabubuti ng nararamdaman mo yung pipiliin mo, pamali ka na ng pamali. Selfish, no? Totoo. At sa bigger picture talaga, mas lalong sagad mali ka pa. Pamali ka ng pamali nun. Paunti-unti yun, pero pamali ka ng pamali. Kabubuti ng feelings ko to, ito yung decision ko. Tama pa yan sa una, para sa'yo, pero eventually, lumalaki na lumalaki, pamali ka ng pamali. Oo. Pero i-ano ko lang yon yung sinabi mo. Pero again, magpo-fall pa rin to dun sa ano ba yung mahalaga sa'yo. Yan. 'Di ba? Kasi ako rin naman, kung anong masama kung isipin ko na ako yung tama, buhay ko naman to. 'Di ba? At the end of the day, depende pa rin eh. Depende talaga. Depende talaga siya. Marami. Basta ikaw, kung ano sa'yo, kung ano sa tingin mo, buhay mo yan. Di ba? Wala ka nang pakialam sa isipin ng iba. At the end of the day, mamamatay rin naman ako, mamamatay rin kayo. Doon lang kasi tayo sa kriminal. Yan. Hindi Oo, nawala pero yung sa kriminal, ang lalim na eh. Hindi. Malalim na sense yun eh. So, ibalik ulit natin sa sense na, halimbawa, sama-sama tayo dito sa... Tangina siya. May body kasi pinapasok. Gago to eh. Pampagulo talaga eh. Nagulat ako to LGBTQ o criminal. Magagalit yun sila, pre. Sa totoo lang. Kinumpara nyo kami sa kriminal. Nagkatrabaho lang kami dito sa parlor naman. Nabalik na tayo dito sa putang inang nanaksak nga ng rider. Kawawa. Kung siya ba buhay niya, kasi pabalik-balik na yun eh. Yun na lang, buhay niya versus sa kaligtasan ng marami. Tsaka ito, nakalimutan ko kanina, gusto kong i-emphasize yung sinabi mo, yung security.
Kasi nga, itong mga Ganda niyan. kriminal na to, makaka-apekto to sa mga security ng bansa. Correct. So, number one yan na maapektuhan, kunyari hindi nila resolve to, yung tourism. Totoo. Kaya ito, message ko to sa mga nanonood sa atin. Pag meron kayong politiko na nakikita dyan, pero hindi siya nagpo-focus about sa security ng bansa, ibig sabihin, maliit ang tingin niya sa mga nasa baba. Kasi ang madalas naman ang nakaka-benefit ng tourism, Ganda hindi naman middle class eh. Yung mga nasa baba. Ganda nung sinabi mo. Di ba? Kasi, for example, saan ba pumupunta madalas yung mga anong sinasakyan ng mga tourist dito? Habal. Hindi nga yan sila nag-grab eh. Natutuwa yan sila sa habal-habal, sa tricycle, sa jeep, Joyride. joyride. Natutuwa yan sila doon. O ibig sabihin, kung hindi kayo nagkikare doon sa kabuhayan ng mga rider, hindi kayo nagkikare sa mga Sa nasa baba. baba talaga. Saka sino ba nagjo-joyride at rider madalas? Di ba yung mga workers din natin na nagmamadali? Oo. Oh, so, baba to babayang mga gumagamit ng joyride madalas. Oo. Parehas sa baba. Ang ganda nung sinabi mo. Kaya nga kabubuhan na kayong mga karamihan naman sa atin dito middle class. Middle class to pababa. Tapos kayo yung sumusuporta pa sa mga organisasyon na pinoprotektahan yung mga kriminal. Hindi nagme-make sense. Kayo ang apektado dyan sa totoo lang. Kayo yung nagje-jeep. Kayo yung nagko-commute. Joyride. Yeah. Buhay mo ang nakataya dyan sa kada biyahe mo. Tapos kayo yung tama, bigyan ng karapatan yung mga puki ng inang yan. Kaya nga, Hindi nagme-make sense. Doon pala sa part na sinabi mo, na walang pakialam sa baba yung mga mayayaman na politicians, sabog na, tapos na. Tapos na eh. Kasi kung may paki talaga sila, asikasuhin nila yan. Sikasuhin nila. Hindi kasi sila naapektuhan. yan nga, ganito Ay. nga. Kasi ang sasabihin ko nga pagdating sa kriminal, kasi kasama natin sa isang grupo yan eh. Di ba? Middle class pababa. Yung mga kriminal, nasa ano natin yan? Anay din natin yan. Hanay natin yan. Kaya kung tayo lang, puta, patayin talaga yan. Pero yun nga, yung mga kriminal, yung mga nasa taas, wala nga silang pakialam, nagagamit pa nga nila eh. Kaya nga sila nakakapagpalabas-pasok niyan, di ba? Kung kailan nila ramdam na gagamitin nila, okay, labas yan. Apektado pa eh. Sa Diba? on the job, di ba? Oo, kaya kung sa atin lang talaga, wala talaga yung mga kriminal na yan. Dapat chogi talaga yan. Ito talaga. Tapos tingnan mo pa. Ito bad trip talaga ako dito sa human rights na to eh. Yan! Oo. Hindi nga, parang hindi nga nagme-make sense yung nagme-make sense. human Pero rights mo, na yan. Tahimik kayo nung marami nang namamatay na rider. Isa pa. Number 2, tahimik din kayo nung sa mga school shooting, may nasaksak, may nabaril sa mga school, mga estudyante. Hindi kayo mahagilap. Wala kayong papreskon. Buwagin na yung human rights. Buwagin. Buwagin. Sayang sa tax yung hayop na yan eh. Buwagin yan. Diba? Malabas lang naman yan pag argabyado yung kriminal eh. Preskon pa yan. Diba? Kaya nga nabububuhan na ako sa mga middle class, mga kahanay natin na middle class na pumuprotekta or nag-aano sa human rights. Parang technically, kalaban nyo yan eh. Yung human rights kasi pinoprotektahan nila yung nagpapanganib sa buhay mo. Diba? Nakakatawa pre. Yung sabi ko, Nakipag-unahan kasi sila dun sa ano eh. Kasi mamamasama tayo. Human rights nga yun. Human rights. Hindi. Pero yun nangyayari. Criminal rights. Oo. Yun na nga eh. Kasi kung human rights sila, nandito sila sa mga rider ngayon. Dapat nagsasalita na sila. Kasi dahil dito, takot na yung mga rider ngayon magbiyahe ng Sa gabi, oo. Nasaan sila? Dapat nagpe-press con sila ngayon. We feel you, riders. So ngayon, kakausapin namin yung na taasan ng police visibility. Hindi. Lalabas sila pagka may nabaril yung police na drug addict. Saka sila magpapapress con. Papaimbestigahan po namin yung police na nakapatay. Kasi, ito. Kawawa yung addict na inosente. O di ba? So hindi sila human rights, pre. Criminal rights talaga sila, bro. Ito yung sinabi mo. Bakit hindi magawang kitilin ng mga nasa right yung mga kriminal na pabalik-balik? Because of faith. Ooh. Dito na tayo mag-iiba ng konting usapan na to. Kasi yung lefties na yan, yung mga, sa mga hindi ko nakakalam, yung lefties, sila yung mahilig sa ideology. Tayo, ang gumagana sa utak natin, kayong mga fan namin, is puro rational lang. Rational na tama para sa tamang
ikabubuti ng lahat. Ganun tayo mag-isip. Etong mga idealista, itong mga leftists, no, kakampi nila yung faith. Kakampi nila ang simbahan. Pagdating ko na. Yung kasi ang makakabangga mo sa ganitong klaseng ideya. At hindi mo pwedeng banggain yun at ayaw din ng politician banggain yun. Kasi ang nag-unite sa isang bansa, pare, is religion. Kapag tinanggal mo ang religion at tanging sinusunod lang natin is yung law ng government, magko-collapse ang isang bansa. Kasi hindi nga titignan ng tao, ikaw yata nagsabi na, hindi titignan ng tao bilang karespe-respeto ang presidente kailanman. Kahit gawin pang king yan, isang king sa isang kastilyo, hindi nila re-respetuhin yun at hindi nila titingalain yun at susundin yung sinasabi nun. Unless, may God. Kaya lang naman na-invento, pare. Hindi, mali yung sinabi ko. Kaya nila pinagdidikit yun, palagi, sa isang bansa, para mapasunod nila lahat ng nasa baba. Kasi lahat ng makulit, nasa baba. Ngayon, para bulagin yon, ginagamit nila is faith. May watching, ayan no, nanonood sa'yo yan. That's why, ako bilang king mo, ginagabayan niya tayo at gagabayan ko din kayo. Lagi may ganong bigat. Para yung mga tao, sige, may kinig kami. Ganon. So, hindi din tayo pwede basta-basta kumilos kasi nga magsasalita ang faith. Totoo. Oh, yun. Ako agree ako doon, pre, na alright, kasi kung wala rin namang faith, 'di ba? Kung wala rin naman tayong sinusunod na morals, putang ina, para tayong hayop, 'di ba? Yung hayop ganun eh. May nakitang babae, bebembangin, may nakitang pagkain kahit may-ari ng iba, kukunin, 'di ba? Ganun. So agree ako, mag-stick tayo sa faith. At yung hindi sumunod sa faith, patay na rin. Nilabag mo rin yung morals. Ay, di, kasi 'di ba? Kaya nga tayo nagkakasundo kasi nga bawal gawin 'to, 'di ba? Naniniwala tayo sa faith, bawal pumatay, bawal magnakaw. 'Di ba? Yung kalaban natin nagpumapatay, nagnanakaw. Ganda na sinabi. 'Di ba? Pero may tanong ako sa'yo. Hindi na siya May tanong ako dyan sa'yo. Sabi mo, sinusunod yung morals. I will challenge you in this question. Ha? Lahat ng mga nasa morals, pare, bawal din sa law yun. So, lahat ng mga sinabing bawal sa morality, bawal mo gawin. Bawal din sa law yun. Totoo. Ngayon, bakit mas kinakatakutan nga ng tao yung sa morality side kaysa dun sa law? Kasi nga, mapapasunod mo lang talaga ang tao, pre, because of faith. Oo. Kaya hindi talaga natin nire-respeto ang law ng sobra. Hindi di ba? Oo. Kasi kung the way ko paano mo nga nabanggit is kaya nga tayo napag-iisa because of morality nga, di ba? Kasi huwag kang papatay, sabi ni God. Pero sabi din naman ng law yan eh. Pero bakit parang mas mabigat yun sa isa? Tsaka, yun ang gagamitin nilang weapon sa atin pag nag-agree tayo sa vigilante police para tepokin tong mga pabalik-balik na kriminal. Ang hirap maging posisyon talaga ng isang rightist sa politika. Kalaban mo yung faith at yung mga idealista. So, ito pa nga mas iisipin mo, pre. Pero kasi kung Sa'yo ano, na. kung faith din naman ang pag-uusapan natin, pre. Ang faith may kalaban eh. Devil eh. Correct. 'Di ba? Who's the devil? Criminal, di ba? 'Di ba kriminal? Oh, si Michelangelo nga muntik nang saksakin si 'di ba? Si Lucifer. 'Di ba? Oh, so kung faith pa rin, talagang kailangan kalaban natin sila. Totoo. Pero ito pala yung tanong ko sa'yo, nakalimutan ko bitawan. Pag inalis natin yung religion, morality, susundin kaya ng mga tao yung law? Bawal din naman lahat yun eh. Ang ganda nga nung question mo, yung bigat ng faith at yung bigat ng law, no? I think Ang tao susunod yan sa kasi law, go. hanggat napapasaya sila nung nagpapatupad ng law. Hanggat napapasaya sila ng gobyerno. Pero pag hindi na sila napapasaya ng gobyerno, yan nga, kurakot kayo! Yung mga ayuda hindi nyo binigay! Doon na sila nagre-resort sa, Ganda. nagre-rebelde sila, sinusunog nila, di ba? Pumapatay sila, ganun. Bakit? Kasi, tangina mo tao ka lang din. Yun! Yan. Tama yan. Kasi inaano ko na sa utak ko Inawasrak mo na. Yung salitang pre, meron kasi tayong hope pag God. Di ba? Hindi mo kasi kayang bastusin. Oo. Kasi nga,
hindi yan tao. Parang, Oo. ikaw, mere human ka lang. Human ka lang. Kaya may nagsabi nga ito, pangit to isipin pero may nagsabi niya pasintabi sa mga may mataas sa faith gaya ng ibang tao. Ito laro lang naman to, no? May nagsabi nga kaya nga kinreate yung faith. Kasi binabastos ng tao yung kapwa-tao kahit king pa yan. Kaya mo sabihin na, tangina mo tao ka lang din, tumatay ka lang din, kumakantot ka lang din, gago ang king ka Bakit mo kami utusan ng putang ina Yun. ng rules mo? Actually. Yeah. Kaya kinreate daw yung faith. Kaya nga sabi nila, alam mo, Para din, kasi yung tao di mo gaganunin yun. Mm. sa mga technicality ng words, alam mo sinabi nila, lumalabas parehas lang, halos parehas lang ng value ang logic at God. Parehas siya Mm. Na pag sumunod ka pag sinusunod mo yung logic, paano ba? Kasi it leads you to to a certain outcome Kaya naglo-logic ganun din. Susunod ka ng God, it leads you to a certain outcome. Parehas siyang idea. Mm. Ang logic idea rin siya di ba? No, hindi ano. idea ang logic. Hindi, ibig sabihin, hindi siya tangible na bagay. Katulad ng God, hindi naman tangible yun Taka na, umirap yung usapan natin. Sige, okay lang. Pero ang magkaiba lang kasi dun, tol, magse-separate ways lang sila sa kinrate na rules ni God. Doon na mag-iba yung logic. Pero kaya kasi parang parehas Yung logic naman, yung rules ng logic, parang nabuo lang din naman Di ba? Conclusion lang din ng mga bagay na nangyari. Pag ganito ang ginawa mo, ganito ang mangyayari. Oh, Di ba? Parang ganun din siya sabagay. Parang based on evidence siya. Oo Based on concrete evidence. Oo. At what already happens parang ganon. Kasi magkakatalo-talo siya, tol, kung paano mo i-apply at kung paano mo siya naintindihan. Yun. Doon na tayo nag-aaway-away mga tao. Kaya nga nabiyak yung religion ng sanlibo Oo. Kasi di ba, yung mga Christianity nabiyak ng 100 mahigit. Kasi nga, nag-aaway-away sila kung paano i-apply. Katulad sabi naman doon talaga, wag kang papatay. Bakit pumapatay ang mga arms natin dito sa Pilipinas, mga arms and forces natin, NPNP natin? Ba't pumapatay? Bawal nga pumatay sa Biblia. Kasi, to protect. Mm. 'Di ba? Para protektahan yung mga taong mahal nila o yung kailangan sa society. Pero number 1 yun, bawal wag ka papatay. Isang rules yun. O nilabag mo na yun, paano yan? 'Di ba? Parang doon na nag-iba ng logic ba? Parang Pero dapat, Kaya parang talaga sineparate naman na kasi talaga yan di ba? Pero alam mo, Separation of maganda usapan yan sa susunod. pero sa totoo lang, dapat talaga wala talagang papatay Dapat talaga walang papatay. Okay, kasi ideal naman talaga walang papatay. Kung lahat naman talaga sumunod. Wala naman, hindi naman lahat kasi matino So kailangan meron talaga Meron, kaya nga, maski faith din naman naniniwala na dapat nga lahat angel may isang kumupal. Lahat nagsisunuran din dun sa kanya. Sa bagay, kung sa langit nga may tumaliwas ng utak Diba? Di ba? Diba? Doon tayo. Sa langit nga, di nga niya nagawa na na patinuin Panuin lahat, Dito pa kaya ang dami abnormal dito sa mundo natin. May kumupal na isa, sumunod na rin. Ang dami ring sumunod sa kanya Sa bagay. So wala. Magandang usapan yun, pare. Natuwa ako doon. Ako para sa akin, feeling ko yung mga nakikinig, na-entertain din sila dun sa... Oo, nabusog sila doon. May imagine mo yun habang nakikinig, oo nga, pero ganito nga. Oo, nalaro yung isip nyo doon, na-exercise kayo. Imbis na na-enjoy mo yung breakfast mo, naguluwang ka, no? Hindi mo na nakain yung hotdog, itlog dyan, di ba? Tsaka ganun mo. So yung mga pare, nag-enjoy ako doon. Sana nag-enjoy ni kayo doon. Kayo ba, pare, ano yung insight ninyo doon sa mga pinag-usapan namin? Interesting baka mas mabigat yung naiisip mo. Share mo yan, pare, sa baba. Ano bang pipiliin mo? Yung isang tao na mahal mo o yung nakakarami na magiging safe? Mahal mo yun pero kriminal yun Let's say, parang otits mo pero pumatay. Halimbawa, Ganda nun. yung gago, haba na naman. Di ba, bilis lang. Parang Jason Eibler at nanay niya. Ayan. Di ba, tinago niya. Anak ko yan Pero talagang hinahabol na ng mga di ba? Ay, mothers, Pero naiintindihan ko talaga yung nanay Di ba? Hindi ko sinabing tama siya. Pero naiintindihan mo nga. Naiintindihan ko lang siya. Naiintindihan ko lang siya. Pero hindi ko sinabing tama yung ginawa niya. Naiintindihan ko lang siya. Di ba? Yun, mga pare, comment down below yung mga na natin, question natin. So,
Maraming salamat. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. At sa Subot Podcast, babalik kami. 3 p.m. Gang! Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip ka, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati nanahimik na.